again. Good morning to everyone. Welcome to our online Bible studies. For today, our topic will be about the divinity acknowledged by different personalities in the Bible. The divinity of Christ was acknowledged by the different personalities in the Bible. First, he was acknowledged in Matthew chapter 16, verse 16 by his Apostle Peter, acknowledged the Lord Jesus Christ. And he said in Matthew chapter 16, verse 16, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. It was a wonderful and great acknowledgement done by Apostle Peter himself. Ito pong si Apostle Peter is one of the inner circle talking about the apostles. Among the 12 apostles, he considered Apostle Peter, the Lord Jesus Christ considered Apostle Peter as one of his closest. Pinagkakatiwalaan niya yan. Okay? Kaya nga makikita natin na inacknowledge niya si Jesus ng Thou art the Christ, the Son of the living God. What an acknowledgement done by Apostle Peter. Alam natin si Apostle Peter, before the resurrection, medyo hindi magandang papel ni Pedro ang mga ginagawa niya. Siya ay may katigasan ng ulo. Kumbaga gusto niya palagi siya ay mapuri ng Panginoon. Okay? Kaya nga, nung nangyari na si Jesus ay dinakip, si Apostle Peter, sabi kasi niya, bago dakipin si Jesus, Master, Lord, hanggat nandirito ako, walang sino man na makakapanakit sa iyo. E nung dinakip siya ng Roman soldier, si Jesus, etong si Apostle Peter ay binunot yung kanyang tabak at tinapyas yung tenga nung si Malchus. And we all know the story. Kinuha ni Jesus yung tenga ni Malchus at ibinalik. Sinabi niya nga kay Peter, hindi dapat ginawa ni Peter yon. Sabi ng Panginoon, ang nabubuhay sa patalim, ay sa patalim din mamamatay. So, after the resurrection of Christ, Apostle Peter become giant in faith sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa binasa natin, sabi niya, Thou art the Christ, ikaw ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. So, Kristo, we all know, means Savior, Messiah, anak ng buhay na Diyos, living God, yung anak ng Diyos, di Diyos. Amen? Second, in Mark chapter 15, verse 39. Mark chapter 15, verse 39. Ito hindi lang po yung Apostle Peter ang nag-acknowledge sa divinity ng Panginoong Jesucristo. Maging ang demons. Dito sa Marcos chapter 5, meron ditong isang tao na possessed ng demons. Okay? At ang taong ito, nung napossess ng demons, nung nakita si Jesus, ay agad na nagpatira pa sa harap ng Panginoong Jesucristo itong napossess ng demons.
Okay? Sabi nga ng verse 6, Matthew chapter 5, verse 6 muna. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. Sino yun? Yung naposes ng demons. Tumakbo nung nakita ang Panginoong Jesucristo at winorship ang ating Panginoon and cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. Sumigaw ng may malakas na tinig, nagsasabing, ano ba ang kinalaman ko sa iyo? Jesus. So may takot sa Panginoon. Kilalang Panginoon. Yun yung demons. Ikaw na anak ng kataas-taasang Diyos. Alam na Diyos si Jesus. Anak ng kataas-taasang Diyos. Na huwag mo akong pahirapan. Alam nung demons na siya ay kayang-kayang gapiin ng Panginoong Hesukristo. Ganong kakilala ng demon si Jesus. Okay? At napakabuti ng Panginoon. Sabi niyang ganon. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. Pinalayas niya yung unclean spirit. At ang sabi ng ating Panginoon sa verse 9, and he asked him, What is thy name? Sumagot yung unclean spirit, demons. And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. Alam nyo, hindi naman umaatake ng nag-iisang demons. Legions, marami sila kung umatake. Sumapi doon sa isang tao. Okay? Ang maganda rito, kita natin to, no? Yung demons po, may takot sa Panginoon. Yung tao na nilikha ng Panginoon ayon sa sarili niyang wangis, hindi marunong matakot sa Panginoon. Nakakalungkot po yun. Now, the third one, yung centurion. Mayroong centurion na nasaksihan kung paano nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Mark chapter 15. Yan. Mark chapter 15. Nakita natin dyan, verse 38 muna. Verse 38. 37 muna. Mark 15:37. Ito ay si Jesus nakahang sa cross. Matapos siyang uminom ng suka sa esponghang punong-puno ng suka. Sabi ng verse 37, and Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. Ito ngayon yung centurion. And the veil of the temple was rent in twain from the top to bottom. And when the centurion which stood over against him saw that he so cried out and gave up the ghost, he said, Truly, this man was the Son of God. Nandoon yung centurion. Nakita ng centurion na nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo. Nakatayo siya sa tapat Narinig niya yung sinabi ng Panginoon na malakas na tinig. At ang sabi ng centurion, tunay nga na ang taong ito ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos.
di Diyos din. Amen? Tayo po minsan nako-confuse eh. Pag sinabi ng mananampalataya, siya ay anak ng Diyos. Ang mga mananampalataya po ay naging anak ng Diyos by adoption. Okay? Ang Panginoong Jesucristo po ay only begotten Son na nagkatawang tao para tayo ay matubos sa ating pagkakasala at mabigyan tayo ng pagkakataon o pribileyo na makapasok sa langit. Okay? Now let's go to the fourth confession by Nathanael in John chapter 1 verse 49. Confession by Nathanael. John chapter 1 verse 49. Ito naman, nung naghahanap ang ating Panginoong Jesucristo, naghahanap siya ng kanyang mga apostol. At sabi nga itong mga apostol niya ay unti-unti niya nang nakakalap o nahahanap. Nagtaka itong si Nathanael. Sa verse 46 muna, sabi dito, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Okay? Kasi yung Nazareth nga po ay maliit na bayan lamang. Philip saith unto him, come and see. At sa verse 47, Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, behold, an Israelite indeed in whom is no guile. Walang panlilinlang. No guile. Sabi ni Nathanael sa verse 48 ng John chapter 1, Nathanael saith unto him, whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, before that Philip called thee, when thou was under the fig tree, I saw thee. Nagtaka ngayon si Nathanael. Nakita siya ng Panginoong Jesucristo bago niya puntahan si Philip, o bago siya tawagin ni Philip, at alam ng Panginoong Jesucristo nasa ilalim siya ng fig tree. Kaya pagdating sa verse 49, nasabi ni Nathanael yung mga katagang. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Okay. So yun ang sinabi ni Nathanael. Ikaw nga ang anak ng Diyos. Ikaw nga ang hari ng Israel. Okay? So, yun po yung confession ni Nathanael. Ayan, naging apostle ng Panginoong Jesucristo yan. Meron din po confession yung Samaritan woman at the well sa John chapter 4. Okay? Pagdating dito sa John chapter 4, alam natin, meron ditong isang Samaritana na nag-iigib, nagsasalok ng tubig doon po sa tinatawag na Jacob's Well. At nilapitan po yun ng ating Panginoong Jesucristo upang makiinom. Sabi nga nung Samaritana, wala po kayong dealing sa akin. Bakit kayo nakikipag-usap sa akin? Wala po kayong dealing kasi kayo po ay isang Hudyo. Okay? Pero may purpose ang Panginoon bakit nilapitan yung Samaritana. Okay? Nilapitan niya yung Samaritana sapagkat gusto niyang i-win yung Samaritana. Kaya ang ganda ng approach ng Panginoon. Tactful approach eh. Okay? And then, alam na natin ang history. At sabi nga sa verse 42, and he said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Okay?
So makita natin dito na tagapagligtas ng sanlibutan, Savior of the world. Nakikilala niya yung Kristo. Siya nga yung tagapagligtas ng sanlibutan. So may confession na po yung isa niyang apostle, si Peter, and then it was followed by the confession of the demons. Alam natin, adversary yan. Pero kinonfess din. In-acknowledge din yung divinity ng Panginoon. And then by the centurion, and then later on, yung katatapos lang, bago yung Samaritana, it was confessed by Nathaniel na naging apostle niya rin. And then by Samaritan, hindi po Hudyo, Samaritan. Okay? Diyan naman tayo, punta tayo sa John. John 11:27. John chapter 11 verse 27. Ano naman po ang nangyari dito? Ito naman po yung confession ni Marta. Alam po natin sa mga mananampalataya, ito pong si Marta ay kapatid ni Mary at ni Lazarus at kaibigan po nila ang Panginoong Hesukristo. Okay? At itong si Mary, walang ginawa yan kung hindi palaging pag darating si Jesus, makikinig na kagad yan, lalapit kay Jesus, sa paanan ni Jesus. Yan. At makikinig na. Okay? Ngayon, ang nangyari naman dito ay ang ating Panginoong Hesukristo ay nalulungkot dahil hindi niya itong si Marta ay parang sinisisi si Jesus ang ating Panginoon. Sa verse 21, no? Tingnan niyo po, bago tayo dumako dun sa confession niya. Then said Martha unto Jesus Christ, Lord, if thou had been here, my brother had not died. Okay? Parang may tampo nitong si Martha sa Panginoong Hesukristo. Kasi parang sinasabi niya, kung nandito lang sana kayo. Sabi naman ng Panginoon sa verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Tapos yun na yung confession. Papasok na yung confession ni Martha. Oo, Panginoon, ako ay sumasampalataya na ikaw ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na dapat darating sa sanlibutan. Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Confession by Martha. Ito po ay kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, let's go to the doubting Thomas confession. John 20:28. Ito po yung doubting Thomas confession. John 20 verse 28. After the resurrection, alam natin na ang unang pinakitaan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay nagbangon mula dun sa empty tomb ay itong si Mary Magdalene. At itong si Mary Magdalene ay ibinalita sa
kanyang mga kapwa-disipulo ang kanyang nasaksihan. Okay? At sabi nga, wala doon itong si Tomas. Wala doon si Tomas. Nagkataon naman, wala si Tomas doon nung binalita ni Jesus. Yung kanyang, nung binalita ni Mary Magdalene yung pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Okay? Dumating ngayon si Jesus, kung saan sila nagpupulong. Pinuntahan sila ni Inikayat ni Mary Magdalene yung mga ibang disipulo eh. Dumating si Jesus doon sa verse 19 ng John chapter 20. Then the same day at the evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for the fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hand and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Yun. Tingnan niyo po. Pinakita kagad niya yung butas ng kanyang palad. Butas ng kanyang kamay. Matapos niya ipakita yung butas ng kanyang kamay, yung saksak niya sa kanyang tagiliran. Alam niya kasi na merong hinahanap itong si Tomas. Gustong makakita ng preba ni Tomas. Kasi nung unang dumating si Jesus, nagpakita sa mga disipulo, wala si Tomas. Tingnan niyo po, verse 24, chapter 20, ng book of John. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Okay? Wala doon si Tomas. The other disciples, verse 25, therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see, ito na, in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Maliban na makikita ko sa kanyang mga kamay na ang pinagpakuan ng pako, at maisuot ang daliri ko na pinagpakuan ng pako, at maipasok ang kamay ko sa kanyang tagiliran, ay hindi ako mananampalataya. So, nakakalungkot pero alam na ng Panginoon. Kilalang kilala ng Panginoon ang bawat isa. Alam niya na itatanong, hihingi ng preba itong si Doubting Thomas. Okay? Basahin ko po yung verse 26 ng John chapter 20. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Verse 27, lumapit na nga ang ating Panginoon at sinabi kay Tomas, Reach hither thy finger, behold my hands. Reach hither thy hands, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Huwag kang faithless, Huwag kang walang pananampalataya, kundi nananampalataya. Huwag maging walang pananampalataya, kundi nananampalataya. Okay? Anong ginawa ni Thomas doon sa verse 28? And Thomas answered and said unto him, My Lord, my God. Yun. Confession by doubting Thomas himself.
bigla na lang naglaho yung kanyang doubt. Minsan may mga mananampalataya. May mga taong nagdududa sa Panginoon. Bakit sila nagdududa? Sapagkat hindi nila alam yung salita ng Diyos. Ito yung mga patotoo ng iba't ibang uri ng tao. May apostol, may disciples, may nagdududa, may hindi niya kalahi, Samaritana, may demons pa, proving and acknowledging the divinity of our Lord Jesus Christ. Okay? For our conclusion, yung verse 31 ng John chapter 20, but these things are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, once again, we're so thankful to you, Father God, sapagkat muli po kami nakapag-aral ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga salita ay dapat po namin tanggapin ng buong buo yung pong pananampalataya, sapagkat ito po ay nanggaling mismo sa inyo, Panginoon. Ang inyong mga salita ay dapat tanggapin with full reverence because thy word, Father God, is so quick and powerful. Maraming salamat, Panginoon, nawa may natuto sa aming pag-aaral na ito. Meron pong lumago at higit sa lahat, meron tumaas ang pananampalataya. Maraming salamat muli sa pagkakataon at pribileyo na kami nakapag-aral ng iyong mga salita. Nawa kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin, bigyan ng bawat isang nakapakinig ng paglago, at pagpalain yung patuloy at sa Prod Philippines kung saan ito po ay ginagamit mo upang kami po ay masuportahan financially. Pagpalain niyo rin ang bawat isa sa amin at ang lahat ng ito, Ama, dalangin po namin in Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat. God bless you. Take care.